In today's committee hearing, we will discuss and consider two important matters. First, the long overdue measures aimed at strengthening and reorganizing the Philippine Coast Guard, after which we shall proceed to discuss the resolutions filed before this committee regarding transportation safety and security. Our Philippine Coast Guard is 123 years old. Having been established in 1909, it is in fact the oldest Coast Guard in Southeast Asia. Ngunit napagalaman po natin na sila ang pinakakawawa sa ating mga uniformed and law enforcement personnel. Salat sa kasangkapan at pinipisyo. Compared to their brothers in the armed forces and police, napag-iwanan na po sila. The men and women of the PCG have long been clamoring for equity. There's an urgent need to level the playing field for men and women in uniform who are tasked to protect our maritime environmental resources and now in the front line in ensuring our maritime security and safety. In the wake of a brewing tension in the West Philippine Sea, ang ating mga Coast Guards ang laging binubuli, binobombahan ng water cannons, isinusugal ang kanilang buhay para lamang sa ating pangkalahatang kaligtasan. Kamakailan, nagpaabot po tayo ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol. At ang isa sa mga numero unong tumulong sa atin upang madala ang 10,000 packs of relief goods ay walang iba kundi ang ating Coast Guard. Sila na halos hindi umuwi sa kanilang mga pamilya. Mabantay lamang ang ating maritime board at iba pang pagbabanta sa dagat ay matagal na nag-iikahos. Walang sapat na sweldo at sasakyan. At nakakatawang malaman na dadalaw lang po ang kanilang helicopters. Hindi sapat na medical at retirement benefits. At mababang pamantayan sa sweldo. Paano nila magagampanan ang kanilang trabaho sa ganitong sitwasyon? We must heed their call. We must prioritize and pass this bill reorganizing and strengthening the Coast Guard of the Philippines at the soonest possible time. It is time to boost their morale and to give what they really deserve. Samantala, bilang inyong chairman ng Senate Committee on Public Services, nagsagawa ako ng surprise inspection sa Binangonan Port at bus terminal sa Pasay, Parañaque at Cubao nitong nakarang recess. Sa aking pag-iikot, nakita ko na maraming areas ang pwede pang ma-improve sa parehong mga seaports at bus terminals. Nariyan ang kakulangan sa insurance ng mga bangka na pumapalaot at hindi maayos na life jackets. Sandamakmak din ang mga violations ng mga bus sa mga terminals ang aking napuntahan. Halos lahat pa ng mga fire extinguishers sa mga bus ay kundi man expired ay depektibo. Ibig sabihin palpak. Mayroong mga buses pudpud ang gulo. Walang CCTV cameras. Walang preventive maintenance book. Hindi rin pasado mga kubeta sa lahat ng bus na napuntahan ko. Sa pagsasagawa naman ng PDEA ng random drug testing sa ilang bus drivers, unfortunately for the public, may isa sa mga bus drivers na ito ang nagpositibo. Kaya ngayong araw, we will discuss how to address the concerns we raise with the management of the ports and terminals to ensure that the services we deliver to the public are convenient, safe, and efficient. Magandang umaga po sa inyong lahat. First and foremost, yung pinaka-pressing issue, bago ang lahat, nandito ba yung DOTR? Yes, Mr. Chair. Yusek, Sarmiento? From the maritime sector. Yung pangkalahatang DOTR, wala? Kasama rin po. Yusek, Ortega. Yes, Sir Tulfa. Sa road naman po nandito kami ni Asek Lead po. Ito lang unang unahin ko, and of course, very important sa Coast Guard. Recently, nagkaroon ng malaking issue dyan sa bus lane, sa EDSA. Kayo po ay natakasan ng isang puting SUV. Nakita ko na kung saan ang problema doon.
every time na meron kayong pinapara, or mostly, pag meron kayong pinapara na violators, nag-attempt tumakas, ang iba nakakatakas. Bakit wala po kayong motorcycle enforcement people na para habulin yun? Kasi lalagay-lagay po kayo ng bus lane doon. And then kayo po ay natakasan, hindi po ba sampal sa mukha niyo po yun? Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Honestly speaking, Mr. Chair, we do not have the budget for that. That is why we are seeking the assistance of LTO because they have the vehicles and the motorcycles for that. DOTR does not have a fleet to really cover the EDSA busway. Mr. Okay, so binanggit mo yung LTO at pwede rin naman MMDA. So bakit hindi po kayo makipag memorandum of agreement with the MMDA or LTO? Or better, pwede niyo pong i-deputize ang yung Philippine Coast Guard para makapag-issue ng ticket, manghuli, at bilhin niyo ng mga motor. Kasi kung LTO ang tutugis sa mga traffic violators na tumatakas o MMDA, hindi pinakikinggan yan eh. Hindi nirespeto. Meron pa nga mga insidente, yung isang MMDA na nakamotor, sinide-sweep pa nung motorista nagpapahabol. Pero kung yan ay Philippine Coast Guard, naka-uniforme, palagay ko gagalangin. Don't you think it's about time na ganun pong pag-iisip dapat ang gagawin natin, sir? We agree with you, Mr. Chair, and we will do that, Mr. Chair. Can you do that ASAP po? Yes, Mr. Chair, the Coast Guard is present and we will coordinate with them within this week, Mr. Chair. Kasi nga po, nababatikos po tayo sa tayo mataga-gobyerno, kasama na po ako doon. Ang sinasabi nila, pag mahirap daw, agad-agad na huli. Pag mayaman daw, pinapatakas. Although hindi naman talaga natin intention yun. Nagkataon lang na wala kasing tagahabol, kaya napatakas sila. So, I would expect na by December or at least early next year, meron na po kayong MOA with LTO and then bibili kayo ng motorsiklo. Magkano ba isang motorsiklo, sir? Dapat yung big bike. Pwede akong tumulong sa inyo na para pabudgetan niya. Para naman, hindi na ako kayo magmukhang kakahiya. Para bang, di ba? Sampal po tuwing natatakasan kayo. We will do that, Mr. Chair. Okay. Thank you very much. So, December or January? Asahan ko po yun? Yes, Mr. Chair. Okay. LTFRB nandito? Wala natin? LTO nandito? Yes, sir. We have Ray Francis Almora. Yes, sir. Napansin ko po, Good morning, Your Honor. yan, Sir Mora, ano pong position sa LTO? Law Enforcement Service Director, Your Honor. Law Enforcement Service Director. Okay, good. You're the person I need to talk to. Bakit pagpunta ko dun sa mga bus, nag-inspect ako, halos lahat ng mga gulong nila ay pudpud. At hindi po nahagip na inspection yon. Kasi alam niyo naman po, ang isa sa dahilan kung bakit nag-flip yung mga bus ay kapag sumasabog yung gulong. At bakit sumasabog po yung gulong? Pudpud na po. At kapag uminit po yung gulong, habang tumatakbo yung bus, uminit po yung gulong, lumulobo, sumasabog. So ba't natin pinapayagan, even while we speak, pumunta ho tayo sa mga bus terminal dyan sa EDSA papunta probinsya, karamihan sa kanila pudpud ng mga gulong, nagtitipid. Bakit natin hindi po nahagip yun, sir, sa inspection? Your Honor, the LTO conducts, may regular lang po kaming special ops, yung pong mga plans namin. Pero periodic lang po yun, Your Honor. Kaya po, Periodic. So, ibig sabihin, kumbaga naka-schedule na yung gagawin inspection at timbrado na yung mga may-ari ng bus. So, pagdating niya, pag-inspect niya, itatago yung mga bus na putput ang gulong at iharap sa inyo yung mga bagong gulong. Ganun po ba yun? possible, Your Honor. Kasi na ano nila. Pero Possible. possible, Okay. Your Honor. Ganito yun. Yes, Your Honor. Kung gusto nagsabi, possible kasi alam na nila yung schedule na pagpunta nyo. So why don't you do it every so often? And surprise.
We'll do that, Your Honor. Surprise terminal inspections. Saka yung mga break po, Mr. Almoro. Ano po yung... Ito, siguro nakikinig ka po sa news, nanonood ka. Ano po yung kadalasan na sinasabi ng mga bus driver tuwing nagkakaroon ng discussion sa daan, nahulog sila sa bangin o nababangga sila sa poste, etc. Ano yung binibigyan na reason ng mga driver? Mechanical defect, Your Honor. Exactly. And Lost brake. brake, nawala ng brake, mechanical problem, lose control. Yes, Your Honor. So therefore, kulang sila sa maintenance. Sino bang in charge doon sa any agency, DOTR, to ensure na lahat ng mga bus ay roadworthy? Sa roadworthiness, Your Honor, again, LTO. Yes. Pero, Your Honor, yung kung may PMBIC tayo ngayon, yung Private Motor Vehicle Inspection Center, na inaasahan po natin na mag-conduct po ng roadworthiness, including po yung brake system, light, suspension. Pero annual lang po ito, every time na mag-register sila, Your Honor. Annual lang. Dapat po meron kayong ginagawang regular inspection, preventive maintenance. Dapat meron po sa inyo siguro regularly every month chine-check po yung brake pads ng mga gulong, ng mga bus. Kasi diyan po nagsisimula put na yung brake pads. Yeah, Your Honor, if I may, kasi po yung DOTR at saka LTFRB, nag-ikot rin po kami a day or two nung nag-ikot po kayo bago mag-undas at nakita rin namin po yung report nyo, no? Yung observation nyo po. And later naman po darating si LTFRB Chair Guadis and eksakto po yung naging response niya was based on the comments that you gave and what we found out. So meron po siyang plano ngayon na magkaroon ng mas madalas po ng pag-check ng mga terminals, not only during the time of peak season, ika nga, pero base po sa sinabi niyo, yung parang magkakaroon po tayo ng mga surprise visit po para malaman natin yung actual at totoong sitwasyon ng yung mga buses po dun sa mga terminals po. Kasi po kung gagawin niyo po ang inyong trabaho na maayos, I guarantee you, wala pong maaksidente na bus na ang dahilan ay mechanical or nawala ng preno. And regularly, makipag-coordinate ka sa PDEA para mag-conduct din ng drug testing. Pag ginawa niyo po yan, then wala pong mangyaring disgrasya. So ayoko na po marinig sa ulitin na nadisgrasya ang isang bus at may mga namatay ay dahil kapabayaan po ng DOTR, which means hindi ko kayo nag-conduct ng mga pag-inspect sa mga bus na ito to ensure na sila ay roadworthy bago magbiyahe. Ano po? Now, fire extinguisher. Sabi niyo po, paano ba kayo nag-inspect sa loob ng bus? Once a year? Once every 10 years? Once every 100 years? Paano ba, LTO, sir? Your Honor, we do that during sa yung pong Holy Week. Holy Week. Eskwela, Undas, and Paskwa po. Okay. So, Yan po yung Holy breakdown Week, Undas, Balik Eskwela, Your Eskwela. Honor. And then Christmas. Yung Christmas, apat. Okay. Yes, Your Honor. Now, bakit na nag-expect? Dahil kapag meron, I need a record of that. Gusto ko maparusahan yung inspector na yon. TFRB. Your Honor, maybe the chair of the LTFRB can also answer because they also conduct po yung... Hindi, huwag ka muna magturo, sir. Ikaw muna. Ikaw Yes, sir. kausap ko Nakita mo lang siya, tinuro mo na agad. Ikaw muna, sagutin mo muna ako. Kasi sabi mo, 4 times ka nag-inspection. Binanggit mo yung mga araw na yon, special holidays. Now, nag-inspect ako, may mga bus doon na yung fire extinguisher, 2 years na expired. Meron pa nga, almost 2 years na. Merong kalawang na. Now, pagkaroon na disgrasya ang bus at nagkaroon ng sunog, useless yung fire extinguisher. So, ibig sabihin yung inspector mo, inutil, tamad. Kaya nga sir, kapag halimbawa nagkaroon ng disgrasya sa bus at may nasunog,
Yes, Your Honor. Dahil ibig sabihin, hindi gumana yung fire extinguisher. Uh, sige. Tapos isa pa sir, may dagdag ko. Walang mga emergency exit sa bases. Marami sa kanila. Sige po. If I may lang muna, Your Honor, no? Kasi po, alam niyo nung after talagang nung umikot nga kay Saudas, we were able to discuss with Chair Guadis, no? Pero on our part, we have to also discuss with LTO ASEC Bigor. Parang we will have to maximize nga lang po yung ating tauhan, no? But I guess ang pinaka-importante po dito is that we will revive yung function ng LTFRB at LTO together po to do the things of checking it more than the normal, and it should be done more often po. Dahil tama po kayo, yung sa, even though maganda po yung ginagawa natin sa mga PMVIC, pag-check ng sasakyan, but that only happens once a year po. It is really more than that we need to do, and we will have to coordinate better between the two agencies po para ma-attain po yung objective na nasabi nyo na hindi na po maulit or talagang ma-minimize po natin yung ganong klaseng insidente po. Wala ba kayong sistema in place na para ma-monitor nyo yung maintenance na ginagawa ng mga bus companies sa kanilang mga buses? Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. For the buses, we do a yearly inspection before, as a requisite before they are registered with the LTO. If the LTFRB is satisfied with the inspection on the outside of the buses, we turn it over to LTO for the engine for the roadworthiness, Mr. Chair. Oh, so tinuro ka. Kanina tinuro mo siya. Right? No, Your Honor. Yung sa panglabas lang po to Panglabas. check if the signs are there. But as to the roadworthiness, it is with the LTO, Mr. Chair. Okay, so ikaw ang kakausapin ko ngayon. Now, napansin ko rin halos lahat ng mga bus, nung hingihan ko sila ng insurance policy para sa bus at para sa mga pasahero, wala silang may pakita. Very important po yun. Dapat you make sure na merong silang insurance, especially para sa mga pasahero. Why did I say that? Marami na pong karanasan sa programa ko sa radyo na matapos makadisgrasya yung bus o yung pasahero ay nasa loob ng bus at nagpa-ospital yung pasahero, yung biktima. Hindi siya makakalabas ng ospital kasi walang pambayad. Ngayon magmamakaawa siya sa bus company para bayaran yung kanilang hospital bill o yung kanyang pagpapagamot dahil walang insurance at kung meron mang insurance, hindi sapat. Yun po dapat, importante yun. Hindi niyo po namamonitor yun, sir. Your Honor, it's mandatory for public utility to have the third-party liability and the PAMI insurance, the passenger insurance. So bakit po maraming pumunta sa programa ko na nagreklamo, sila po ay ayaw bayaran ng bus company, sila po ay nadisgrasya o biktima sa disgrasya gawa nito mga bus. Bakit po? Mr. Chair, may I be recognized again? Yes, sir. For- Mr. Wadis. It is a requirement for all motor vehicles to have a passenger accident insurance, Okay. which we require. However, these matters come on the last portion when they are registered with the LTO. Check yan, may TPL ka pa, may PAMI ka ba, may PETC or PMVIC results ka. So, Dapat comprehensive, sir. yes, sir. The PAMI insurance is a no-fault insurance. So meaning to say, regardless of who is at fault, dapat mabayaran yung pasahero. And the maximum amount is 400,000 pag namatay and about 300,000 pag mayroon kun po, yung nagkaroon po ng kwan. Hindi ho namatay yung tao. It's Okay. more So of injury, Your Honor. you just make sure
na wala na pong pupunta sa programa ko kahit sa mga media outlet na humingi ng tulong dahil hindi po sila nabayaran ng bus company. At sila po ay biktima sa disgrasya kagagawa ng bus o because of the bus na sinasakyan nila. We will do that, Mr. Chair. In fact, in one of your programs, I was instrumental in compelling the bus company to pay the passengers. Evidently, the bus company was dragging its foot, so we gave him 7 days. Otherwise, the franchise will be suspended, and he did. But beyond that, Your Honor, we see really the need to work hand in hand with the LTO to see to it that before the motor vehicle is registered, dapat may checklist po yan at kompleto. And one of them is the passenger accident insurance. Sino responsible between LTO and LTFRB sa security ng bus at ng mga pasahero? Kanino pong responsibilidad yan? LTO o LTFRB? LTO, okay. Napansin ko na yung mga pasahero na sasampa ng bus, wala man lang, alisin natin yung kap-kap. Wala namang ginagawang measures para masiguro na yung mga umakit na pasahero, walang dalang kutsilyo, walang dalang baril, walang dalang bomba. So, nakita ko na hindi secured yung mga pasahero. Prone sila sa panganib na dulot nito mga abusadong tao na nagbibitbit ng baril, lasing na may patalim. Yes, sir. Mr. Chair, the Office of the Transportation Security is the office that ensures the safety of all passengers. Sino po yun? Office of the Transportation Security. So, ODS1, is it under you? DOTR. Okay, DOTR. DOTR. We invited Undersecretary Nieves po so that he could give light to... Nasaan po si Yusek Nieves? I was checking earlier today, Mr. Chair, but I think bago lang po na-change po yung agenda natin. Kaya I think maghahabol po si Undersecretary Nieves dito po. Okay, ganito na lang po I want it ASAP. Lahat ng mga pasahero sa bus, bago sila sumampa, kahit man lang yung handheld metal detector. At ang gagawa niya yung mga security guard para naman maging kampante yung mga pasahero. Tama? Kasi may isang insidente sa norte na nagkaroon ng barilan sa loob ng bus. So with this, ma-ensure natin na walang sino mang pasaherong sasampa ng bus na mayroong bitbit na baril. May bitbit na kutsilyo. May bitbit na bomba, etc. So, I give you 1 week to comply, sir. Yes, Mr. Chair, we'll coordinate this with the Office of the Transportation Security. One of their plans po is really to procure additional metal detectors like in airports po para pagpasok po sa in any terminals po, meron po talagang metal detectors po, parang airport po yung gagawin. That is one of the plans, Mr. Very Chairman. good. Thank you, sir. CCTV po, marami sa mga bus na sampang ko. Nabisita ko, wala pong CCTV. That is Kung meron man, sira-sira. Yes, Mr. Chairman, that is part of the program of the Office of the Transportation Security, and we will coordinate this with DOTR's attached agencies para magtulungan po lahat. Gumagawa ba kayo ng safety inspection? The OTS po is Okay, conducting. how often do you do it, sir? I think I'm not really sure, Mr. Chair, but I think they're doing it a surprise inspection po ito. Like how many times? Is it a month? A year? Around, I think, twice a month, Mr. Chairman. Twice a month? Opo. Oh, masipag. Okay. So kung twice a month, so dapat nasa pool yung mga bus na inakyatan ko na wala mga CCTV camera. We can get a report coming from the OTS and with coordination with the LTFRB so that we can submit to your office. I'll Mr. tell you what, ASEC. Kunin mo yung pangalan, kung talagang totoo, meron kayo ginagawang inspection, lahat mga nag-expect para sa gulong, sa CCTV, etc.
At syempre, meron silang pinal na report na we inspected this bus this day and everything is okay. At pagbabanggain mo yon doon sa mga violations na kababanggit ko lang, sibakin mo. Dahil nagsinungaling. Sinungaling kapag anak na magnanakaw daw. Tama po ba? Opo. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, isa pa po. Last. Marami sa mga bus terminal nagpapabayad sa CR. Bakit ganun? Bakit kailangan magbayad ng pasahero? Nagbayad na siya ng kanyang pamasahe. Gusto niyang gumamit ng CR. Kailangan niyo bumayad ng 5 piso, 10 piso? Pinapayagan niyo po yun? Oh, Mr. Chair, may I have the opportunity to answer that because yesterday I had a meeting with the Provincial Bus Owners Association of the Philippines, PBUAP, and that was one of the issues raised because I believe one of the terminals inspected there belongs to 5-star. Ayun ho yung pinuntahan ninyo. let me interrupt you, sir. Not only 5-star. Kasi nung mag-inspect po ako, meron ako nakitang violation nga doon sa CR sa 5-star. Meron pa isa, dalawa yun eh. And then pinost ko po yun sa Facebook ko. Ang daming nagsasabi dito sa bus terminal na ganito, dito sa ganitong probinsya, sa ganitong pangalan, etc. Nagdugtog-dugtog na lumilitaw parang napakalaking porsyento ng mga bus terminals nagpapabayad sa mga pasahero para makagamit sila ng CR. May I answer? Yes, sir. Mr. Go ahead Chair? po, sir. We called the attention of that bus company, and likewise, we called the attention of the entire membership of the PBUAP. And one, sabi naman nila, meron ho silang mga CR which are for free. Meron din daw po silang CR na may bayad po. That was the explanation. My request to them is, pwedeng buksan na lang lahat at wala na lang pong bayad lahat. We will be having a second meeting this December to address that issue na sana wala na lang may bayad lahat. Hindi yung may CR na may bayad, CR na walang bayad. That has already been addressed, Your Honor. We anticipated that. That's why yesterday we called a meeting of the Provincial Bus Owners Association. Naintindihan ko po yung sinabi nyo. Pero pinagluloko kayo. Nagsabi sa inyo, chinilasin mo dahil niloloko ko, sir. Yeah, totoo yun. May CR na walang bayad. Yung walang bayad, iisa lang yung toilet bowl. Maging lalaki, babae, masikip, mabaho, walang toilet paper, walang tubig, etc. Yung sa may bayad, aircon, kumpleto ricados. Discrimination yon. Kaya nga, sibakin na lang lahat yan. I'll give you 1 week po, sir. Tanggalin po lahat ng mga CR na nagpapabayad, yung mga box doon na maghulog ka ng pera at may bantay. Pagtatanggalin nyo yan, dahil kapag nag-inspect po ako ulit, magpapadala ko ng sarili kong mga tao at nandiyan pa rin yung mga CR na nagpapabayad, tatamaan po kayo, sir. Of course, Your Honor, we have already stated our position sa PBUAP and they said that they will conform to our request na lahat ng CR wala na pong bayad. And in conformity with your instructions, we will conduct an inspection next week of all the major bus terminals, first in Metro Manila, then we will do that in the regional centers. Mr. Chair, we give you our assurance as in Thank you, fact, sir. we So have 1 week, already sir, ha? met them. 1 week. Of course, sir. Wala na We pong will- bayad sa lahat ng CR. We will do Sa mga that. bus terminal. We will do that, sir. Okay. Isa pa po, yung mga electric fan, mga ceiling fan, ilan doon sa mga terminal na puntahan ko hindi nagwo-work. So yung mga pasahero nagpapapaypay, yung iba may dalang bata, umiyak yung bata dahil sa init. So hindi po na-monitor ng mga inspector niyo po yon. Dapat po lahat ng mga kagamitan for the convenience of the passengers ay in working condition po. Yung electric fan po, importante yon dahil sa mga bus terminal, mainit po yan. Nandiyan na nga yung bus na bumubuga ng usok. And I don't know if this is something relevant dito sa pinag-usapan natin. Yung bus, naka-idle, umaandar yung makina. Isn't that dangerous? Carbon monoxide. Lahat ng terminal na pinupuntahan ko, yung mga bus, umaandar yung makina, at nandun yung mga pasahero nakaupo,
sinisinghot yung buga ng tambutso. I want that stop. At kapag may gumawa ng ganon, isanction niyo po. Tama, carbon monoxide yun. And kung gusto nilang i-warm up yung kanilang boss, wag dyan sa terminal, doon sa kanilang garahe. Mr. Chair, we will take that up in our next meeting with the Provincial Bus Owners Association or PBUAP next week. Okay. Now, sumulat po ako sa inyo, LTFRB, na para maglabas ng memorandum circular tungkol sa mga violations na nakita ko. Have you come out with that memorandum circular, sir? We receive your letter, but may I say, Your Honor, that even before you receive that letter, we are already crafting not a memorandum circular, but a codification of all memorandum circulars on terminal. May I just raise, Your Honor, that we have one of the biggest issues here is the supervision of the terminal. LTFRB accredits the terminal, but the LGU also has a say because of the business permit. So we have to work with this hand in hand with the LGU. Kasi sir, meron din silang, they are also asserting their authority over the terminals. I don't care, sir, kung yan ba LGU, LTFRB o LTO. Ang gusto ko, something has to be done. Wala na po dapat magturuan. Well, kung sabi niyo mo LGU, then talk to the people sa LGU. Talk to DILG. Gumawa kayo ng memorandum of agreement para ma-ensure na magawa yung problema, resolution yung problema, sir. I will assure you that the buck stops in my office, Your Honor. I will assume the responsibility of coordinating with the DILG and the other agencies. And if your office would allow, we would be furnishing you with a copy of the draft codification on the accreditation of terminals so that you may have at least a say on the terminal code before we eventually release this. Thank you. By the way, ikinokomment ko yung Coast Guard kasi nag-inspect din ako sa mga pier sa was it Rizal? Binangon ng Rizal at may nakita mga violations and then nung binalikan ng mga tao ko, naayos na po yung problema agad-agad. Now, last na to, DOTR, LTO, LTFRB, I'll give you 1 week na para makorek yung mga problema ang nakita ko na may lagay sa ayos lahat for the convenience and safety of the passengers. Yun lang naman sa akin eh. Para pag nagawa nyo yun, happy yung mga pasahero, happy na tayo lahat. At wala na sigurong mamamatay ng mga pasahero dahil sa overloading. And isa pa yan yung overloading. Wait a minute, naalala ko tuloy. Sa EDSA, makikita ko yung mga pasahero nakakapit, punong-puno. Ba't pinapayagan po natin yun? Ba't hindi natin hinuhuli? That's very dangerous. That's overloading. Sa Commonwealth, nakikita ko. Siksikan. Quiapo, kita ko siksikan yung mga pasahero. At hindi na safety sa mga babae na tsatsansingan. Nakatayo. Di ba dapat, kung ano nakalagay doon, na passenger capacity ng bus, yun lang dapat ang isisiksik o ikakarga. Sumosobra, bakit walang nanghuli? Ngayon, pag konting break lang yan, susubsob yung mga pasahero. DOTR, LTO? May I be allowed to answer, Mr. Chair? Yes, I you may, believe sir. LTFRB can answer a certain portion of that. We have what we call high-capacity buses. Like in other countries, pwede pong tumayo, kaya nga pong may hawakan. The issue here probably is that even in high-capacity buses, na ang capacity halimbawa is 50, the operators or the driver tend to put up more than the 50. Kahit na pwedeng nakatayo, it's more than 50. So I believe, Mr. Chair, we owe it to your office to revisit this and work hand in hand with LTO na sana huwag nilang abusuhin yun. But Mr. Chair, I assure you, sir, na pwede pong tumayo because these are high-capacity buses. Ang issue lang is nasosobrahan din po yung mga nakatayo. Wait a minute. I know what you're saying. High-capacity buses, I've seen that. Pero yung mga bus na po yung malalaki at maluluwang. Hindi katulad mga bus natin dito, siksikan. Kumbaga, inukupan na lahat ng space para makalagay lang ng upuan.
Hindi po pwede yon. Yung high capacity buses sa US o sa Europe for that matter, Singapore, na may nakakahawak, ang luluwang po nila, yung pinto, maluwang. Dalawa, emergency exit. Pinto mismo dito, walang emergency exit. Ayoko po na marinig yung mga high capacity buses. Hulihin po lahat. Hulihin lahat na kumakarga ng more than na nakasulat na capacity. Ba't hindi nyo po hinuhuli? Hulihin nyo po. Yes, Mr. Chair, we will work hand in hand with SAIC and with the LTO for that. So ako po'y mag-iikot, gagamitin ko po sarili ko mga tao, my own resources. At magte-testing po ako dyan sa Commonwealth Quiapo at kapag meron po ako nakita, ano pong gagawin ko? Ano pong magandang gawin pag meron po ako nakita na tuloy-tuloy pa rin itong mga bus na kumakarga pa rin ng mga sobra-sobrang pasahero? Ano magandang gawin po? We will, if Mr. Chair, if we will find, we will also conduct our inspection, and if we will find that meron pong nangyayaring ganito, we can suspend the franchise po, Mr. Chair. Very good. Di ba meron kayo tinatawag na LTO Flying Squad? Buhay pa ba yun? Meron pa ba yun? Let's see, I'm alright. Anong tawag po doon? LTO Flying Squad? Yung Your Honor, tapos previously we have these, that's a term that we are using, but now, Your Honor, the flying squad is more on, because they're not fixed, they're not stationed in a fixed place, so they move during their deployment. They will not stay in one place, but they move from one place to another. kaya so anong tawag na po sa unit na yon kung hindi Flying Squad? We just call them law enforcement teams, Your Law Honor. enforcement. Ilan po sila? Ang bilang nila? For the central office, NCR Your po, Honor, we NCR. have 10 teams, Your Honor. 10 teams. How many in each team? 3, Your Honor. 3. So 10 times 3 is 30. 30. So hindi ko nakikita yung 30 na yun na gumagala-gala sa mga lansangan para mag-inspect at mag-monitor. Never seen one of them. Naka-uniforme ba sila? Naka-rugged? Ano ba? Ano bang itsura ng mga uniforme na yun? Naka-shorts usually- lang ba yun? They usually operate in two units, Your Honor. Kaya nga po, They are uniform. they are uniform and meron ba silang sasakyan na marked vehicle to identify na sila ay from the LTO at enforcement unit? Yes, Your Honor. Wala ako nakikita, sir. Wala ako. Ilang beses na po gumagala-gala dyan sa EDSA, Commonwealth, Quiapo. Wala ako nakikita ni isa. MMDA pa meron. So, nasaan po ito? Nagpapalaki ng tiyan sa mga opisina ninyo. We rotate their deployment, Your Honor, because we have very few. So we are covering the whole of Meron ba silang sasakyan, motorsiklo o mobile car? patrol pickups, Your Honor. Patrol pickups. Yes, Your Honor. Di dapat visible sila. Wala akong nakikita. Ano ba itsura ng pickup nila? Anong kulay? It's Yellow, orange, black, it's white and gray, Your Honor. white and gray. Yes, Your Honor. Wala akong nakikita. 10 man lang. Sabi mo 10. Kahit man lang isa dyan. Dapat na-deploy nyo sa kung saan yung mga lugar na heavy and traffic, kung saan yung lugar na maraming violations. Sayang, sir. So, sa next hearing po natin or next week, give me a list of those vehicles, plate numbers, kanino naka-detail yon, sino-sino mga members. Wala ho ba kayong logbook na para itong mga enforcement people ninyo, pag lumabas, nilalag nila kung saan sila pupunta, and then at the end of the day, nireport nila kung ano yung accomplishment nila. Don't they do that? They do that, Your Honor. They're Then present it to me, yes, Your Honor. and then ako mag-review. Yes, Your Honor. Okay, sige. Ngayon, punta na tayo sa Coast Guard. Itong pinaka-importante why we're all here. Meron po kayong gagawing presentation, Philippine Coast Guard? None. Okay. So we'll now consider the PCG law. Majority, if not all of my colleagues are in agreement that this is a priority bill, and we fully support this. We have 5 versions from Senator Lito Lapid, Gatchalian, Zubiri, Tolentino, and yours truly. I believe Senator Jingo also filed this version the other day, subject to formal referral to the committee. Okay. Since wala kayo present position paper or anything, Thank you very much, Mr. Chair. We have already submitted our position paper to the committee. okay.
Meron pala akong isang tanungan. Dito ba yung DBM? Do we have the DBM here? Yes, Mr. Chair. Good morning po. Okay. Attorney Baraan, isa sa mga ni-request o sa batas na ginagawa namin ay yung pag nag-retire ang isang opisyal ng PCG ay makakuha sila ng one rank higher. Of course, kasama dyan yung dagdag sa sweldo, gaya na nangyayari ngayon sa AFP. Is that sustainable? Dito sa Coast Guard? Good morning, Mr. Chair. We believe po na it will have an fiscal impact po. What do you mean fiscal impact? It might have a higher additional funding requirements po to sustain po ito. Ano pong requirements? Yung funding po. Fund requirements. Yes po, Mr. Chair. So, ano po yung fund requirements na sinasabi niyo? Can you be specific? We note po, Mr. Chair, na meron din pong may pending bills po or meron pong proposal to have a uniform benefits po for all uniform personnel. Hindi lang po si PCG. So kung mag-iba po yung sa PCG, magkakaroon po, given our current fiscal position po, it may not be sustainable po, Mr. Chair. Pero nagagawa yun sa AFP. Ba't hindi natin pwedeng gawin sa PCG? Sa AFP personnel. Yes, Mr. Chair. So, Even sa PNP personnel, nagagawa din yon. So, pare-pareho lang naman silang uniform personnel. In fact, mas mabigat pang ang trabaho. Well, wag magalat yung mga kasamahan ko, mga kaibigan sa PNP, mas mabigat pang ang trabaho ng PCG. Mas marami silang trabahong ginagampanan compare sa PNP. And yet, mas konting benepisyo, napapabayaan sila. what we are requesting, Mr. Chair, is to have a further study on this to consider all uniform, military and uniform personnel po. Study hard Yes. para matupad ito. Kasi matagal na sila ay palaging nadidihado na nagiging kawawa. Diba? Na low moral sila. So paano nila magampanan yung kanilang trabaho kung sila ay low moral? We expect so much from them. Kapag hindi silang trabaho, binabatikos natin sila. Kasama ako dun sa pagbabatikos, nilalampaso ko sila. Pero para naman ma-compensate naman yung mga ginagawa nating pagpuna sa kanila, itaas natin yung kanilang moral sa pamamagitan ng pagbigay na rapat ng mga benepisyo. Okay. May gusto mo salita nito? President of PCG Retirees Association? Ayun. Si Admiral Elpidio Padama. Yes, sir. Good morning, Mr. Chair. The Coast Guard doesn't want to receive more than what is due us. But we are, since we are entitled also to be of equal term in terms of pay with our counterparts in the other services, we feel that we should deserve also to receive some. In fact, the policy organizational reforms bill that you have filed really correct the discrepancy of pay and allowances. And what we are asking only, Mr. Chair, Your Honor, is whatever amount that is due to the equivalent rank of the Coast Guard with the other services must be given to us. Under Republic Act 8220, a master sergeant or chief petty officer in the AFP or in the Army or in the Navy receives a retirement benefit of equivalent to a second lieutenant. And under Republic Act 9365, a first command master sergeant or master chief petty officer in the AFP or in the Navy
retires at the rank of ensign or second lieutenant and receives a retirement benefits equivalent to a lieutenant junior grade or first lieutenant. In the case of the Navy, in the case of the Coast Guard, it's not the same, Your Honor, Mr. Chair. So we hope that your bill, the policy and organizational bill, will strengthen and reinforce our claim of receiving equal opportunity, equal benefits with our counterparts in this service. Thank you. Di ho ba dati kasapi ho kayo ng AFP? Yes, Mr. Chair. So nung hiniwalay kayo sa AFP, bakit para na-downgrade po kayo sa mga benepisyo at hindi po kayo ginawang kaparehas sa mga member nila? In fact, yes, sir. In fact, when we had the Coast Guard Law of 2009, Republic Act 9993, it states, among others, that whatever amount that we have received or were receiving then in the AFP when we get transferred to the DOTC, now the DOTR, should be equivalent to that amount. Unfortunately, we were given one step lower in terms of salary. That's why, and benefits, that's why we're praying that your bill will be enacted into law. Thank you. Thank you. DOTR, meron tinatawag na Biluna, hospital para sa mga military personnel. Meron hospital sa Camp Crame, Camp Panope para sa PNP personnel. Ba't wala pong hospital para sa mga taga-Philippine Coast Guard? May I be allowed to speak, Yes, sir. Mr. Chair? Nasa budget po ng Philippine Coast Guard ngayon po yung hospital. Okay. So, plano po talagang magpatayo rin ng hospital. Kailan po? We will have to discuss the timetable. Actually, minamadali na rin ito. So, it can be a priority po ng PCG. Among others, hindi lang po hospital, but also headquarters, also floating assets, also mga offices where Okay. mapaglilipatan. Sorry, sir. Let me interrupt. Before anything else, I would like to acknowledge the presence of Senator J.V. Ejercito. Thank you for coming, Senator. Thank you for giving me a quorum. Thank you. Okay, go ahead. You may proceed, sir. Yun po, I conclude my statement on that na kasama po yan sa mga pinag-uusapan namin ng Philippine Coast Guard. Okay. So, kasi nga po, bukod sa ospital, wala silang tinatawag na health card. So kapag nagkasakit sila, pipila sila sa mga public hospital. Of course, members ng PhilHealth, pero pag may mga balanse o may mga iba pang mga services doon sa health centers na hindi covered, then they have to come up with the amount out-of-pocket expenses. So dapat isa rin po yung pagtutugunan natin, yung health card, yung health benefits, very important po yun. Ito pong mga Senate bills na ito, I think pagkakataon na rin ho natin to improve the lot ng PCG. To include the health cards, Mr. Chair. Okay, meron tayong Coast Guard law which was passed in 2019, budgeted multi-year from 2023, 50 million, 2024, 88 million, 2025, 385.7 million. Ito yung para sa ospital. So, ano nangyari po? Hindi pa rin gawa yung ospital. 2019, 21, 2, 3, 4, 5 years na, hindi pa nagagawa yung ospital. If I may, Your Honor, Sir Chair, ang one very significant
event that happened was the pandemic. Nung nag-pandemic po, yung budget po that's supposedly for the multi-year contract agreement na dinescribe po ninyo were shifted to pandemic operation requirements. Kaya na-stall po, sir, yung initial years ng sa hospital, construct po ng hospital. But now we have jumped off already and we're looking into pursuing this aggressively already, sir. Okay. Thank you.